Alright mga kaibigan, so meron tayong change oil na Rossi TC175. So ayan, tinanggal na natin kanyang bolt sa baba. Okay. At huwag niyo yung kalimutan na tanggalin dyan yun sa kanyang oil filter. Alright. Ayan. Kung paano tinanggal, yun ang paano yung balik. Okay. Yan. So, tanggalin din natin ang kanyang air cleaner. So, for sure, ito ay medyo marami na rin ulit. Kasi ito yung ating ginawa noon. Bumalik yung ating customer para magpa-linis ulit at magpa-change oil yan. So, dumi. Okay. At sinigin natin ang kanyang kuryente. Alright. Kung maayos pa ba. Okay. So, tinanggal natin ang kanyang spark plug. At syempre, kita natin, good na good pa yung kanyang reading. Yan, light brown. So, walang problema. At ganyan din mga kaibigan, mga kabisik is, yan, connect natin yung kanyang spark plug. Kanyang ohms reading. Yan, so meron 3.7 ohms. So, good pa. Good na good yung ating spark plug. Kasi itong ating spark plug ay meron siyang resistorized spark plug to. So, mayroon siyang reading. Kaya at least 3,000, 4,000. Ito din yung kanyang yan, high tension wire kasamang spark plug cap. So, may 9.3 ohms. So, good na good. Tinanggal na natin ang kanyang spark plug cap para separate natin i-check. Kasi ito, mga 5,000 ohms yung dapat meron siya. Pero yan, meron 4.8. So, good na good pa. Ito yung mga kabisik, ito yung ating spark plug cap na meron siyang reading ng ohms. So, maganda yung mga itong klaseng spark plug para sa akin, spark plug cap. Kasi ito yung mayroon siyang resistance doon, resistor na kung saan kukontrolin niya yung kuryente, yung tama lang na punta, yung magsusunog ng ating mixture. Okay, so pag ganito, itong mga klaseng merong resistorized spark plug cap, pag ito ay nawala ng reading, yan, pag nawala na yung 4.8 na yan, kasi ito mga 5 ohms to, no? Okay, okay pa siya, no? Maganda pa yung resistance niya, no? 4.8. Kung mga 1 na yan or mga 0 na, wala na, no? Palitan na ito. Pero at least yan, maganda pa rin yung kanyang spark plug cap. Kasi mas na sila itong mga kabisik, yung cap natin, lalabas dito yung mga kuryente, no? Magkakaroon siya ng grounding sa tatama siya dito sa mga body ground ng ating motor. Pag halimbawa ito luma na at napabayaan, mag-leak yung ating kuryente at bawas yun sa ating lakas ng ating motor. Pero ito, ang problema, good na good, nakita naman natin sa ating tester natin. Ito rin mga kabisik, itong high tension wire niya. Tinecheck ko ito mga kabisik, though may mga hindi nila talaga tinecheck ko, pero sa ako, tinecheck ko ito, no, yung ohms reading niya, yung ating spark plug, itong ating ignition coil natin. Itong high tension natin, wire natin, at least to may reading to na at least 3 ohms above or yeah. Okay. Pag ito wala nang reading to, wala nang ohms reading, siguradong sira na yung ating ignition coil. Okay? Yun ang ating basihan, no? Pag ito naman masyadong mataas na, halimbawa, mapalo na siya ng mga, kasi ito hanggang 20 or 25 ohms. So, nag-30 to 40 ohms, 50 ohms. Pero madala naman na nangyayari yun, no? Ayan, so check natin. Balikan lang natin. So ayan, mayroon siyang 4.3 or 4.4 ohms. Okay? Ito ba? Ayan. So good na good pa yung ating motor. At expect naman natin kasi ito 2 taon lang mahigit tong motor na ito, no? Kaya good na good pa yung kanilang mga kuryente. Pero in case lang man na ganoon ang mangyari na biglang nawala yung mga reading niya sa ohms, tapos syempre hindi rin ito maglalabas ng kuryente kahit maayos yung stator mo, CDI mo, yung ating stator, CDI, regulator mo, battery mo. Kung hindi maayos yung itong ating ignition coil na kung saan dito nakakabit yung ating spark plug, wala din, no? Mahina yung spark plug mo or wala nang spark. So yung mga kabisik, tingnan natin yung kanyang air cleaner at i-bake na natin. At syempre, yung ating mga tinanggal is i-bake lang natin. Ayan, huwag kalimutang higpitan ng maayos na higpit. Alright. And then syempre, lagay natin yung bolt nya, then oil, and then start na natin kung maganda na ba yung kanyang start. Alright, so yun lang mga kabisik, and thanks for watching. Ayan mga kabisik, okay na?